Meron akong itatanong sa inyo, mga driver ba kayo ng Driver po kami ng Luchik, Lagro Cubao, Lacuda, member. Anong pangalan mo? Romeo Gasang Jr. Ikaw, anong pangalan mo? Ikaw naman? Oliver. Okay. So, ano ang nirereklamo nyo ngayon na sinasabi nyo sa akin na tungkol sa makina na Euro 4, tama ba? Tama. Okay. So, ano yung sinasabi mo kanina na hindi kayo papayag sa gusto ng DNR na magpalit kayo ng makina dahil ang sabi nyo ay hindi solusyon ang magpalit ng makina, kundi ang palitan ay ang tunay na solusyon na petrolyo at lubricants. Tama. So, ano ang masasabi nyo ngayon sa direktiba nila o utos sa lahat ng mga may sasakyan na magpalit na ng makina para makatulong daw sa air pollution? Ang masasabi ko sa gobyerno natin ito, pinapahirapan lang nila ang mga driver dahil sa mga programa nilang baluktot. Isa sa mga natamaan, yung mga driver nga lalo na nangungupahan, may mga estudyante pa nga pinapaaral. Ngayon, binabago nila ang batas dahil lang sa kanilang kagustuhan na masunod ang kanilang mga isipan na ang mga driver ay maghihirap sa mga ginagawa nila ng mga kalukuhang mga plano sa mga gobyerno. So, pag ipinagpilitan pa rin ng gobyernong ito ang paggagamit ng sinasabi nilang makina na nakakatulong daw sa kalikasan na hindi naman nila papalitan ang petrolyo at lubricants, anong gagawin nyo bilang mga nagtatrabaho sa kalsada? Ang gagawin namin, magkaisa kami lahat ng mga driver na para hindi nila maituloy yung mga balak nila na hindi na i-peace out nila yung mga sasakyan. Yun ang mga plano nila sa gobyerno na ang mga driver lalo mahirapan sa mga ginagawa nila mga desisyon. So ano nga gagawin nyo pag hindi sila pumayag na? Magkaisa kami, ibaranda namin yung mga sasakyan namin sa kasada para ipaglalaban namin ang karapatan namin bilang isang mga driver. Okay, so ano ang tunay na solusyon? Ang tunay na solusyon, DMXO. Sa mga engine na hindi mausok. Tulong ito sa lahat ng mga driver, mga pollution. Ito ang importante sa lahat ng mga sasakyan. Ang masasabi ko sa gobyerno ito, nilalagay nila sa pahamakan yung mga driver na hindi na sa kagustuhan nila ay hindi tama yun ang ginagawa nila. Kasi ang mga desisyon nila hindi desisyon yung tama, hindi yung desisyon na lahat ng mga driver ay binibigla nila na ganun ang mga desisyon nila. Pero ang masasabi ko lang sa totoo, hindi pwede yun dahil sa sarili na nilang interest. Ito pala ang dahilan na makabawas sa usok o pollution sa Pilipinas. Dahil ito ang pinaka-importante sa lahat ng mga operator, mga driver sa kalsada nga naghahanap buhay. Luma o bago, ito pala ang makakatulong sa air pollution dito sa Pilipinas. Salamat, Romy, sa iyong pagbibigay linaw tungkol sa direktiba ng gobyerno na makakatulong daw ang makina to solve the problem of air pollution. So sa inyo naman ay malaki palang dagok dahil hindi nyo kayang magbayad ng milyon para lang makatulong sa air pollution na ang sabi mo nga kanina ay hindi din makakatulong ang makina kung marumi pa rin ang ilalagay na petrolyo at lubricants. Tama. Dagdag ko pa yung pamalakad ng asosasyon namin sa Lacuda na lahat ng mga driver ay magbigay ng 10 piso araw-araw. Sa biyaheng Lagro Cubao, kami na mga member ay napilitan kami na magbigay ng 10 piso dahil para hindi kami absuelto kami sa ASPO at saka DINA. Yung 10 piso yung pundo yun namin
sa asosasyon para ibibigay doon sa kanila. Dahil para nga makaiwas kami sa mga testing na ginagawa nila sa kasada. So, ibig sabihin, kahit pala mausok, hindi kayo huhulihin dahil meron kayong pondo na nakalaan buwan-buwan para sa kanila? Tama yun ang sinasabi mo dahil ito ang mga sinasabi ko ay totoo. So, Araw-araw yun kami ay nagbibigay ng 10 piso. so meaning, pinapahirapan pala kayo ng mga ordinaryong driver? So, ang ibig sabihin, hindi pa rin pala makakatulong ang DNR na mapalinis ang ating kalikasan dahil sa kanilang ginagawang panluloko sa inyo na kahit kayo ay makasalanan na nagbubuga kayo ng mga lason at tayo lahat ay apektado sa lason na ibinubuga ng mga maruruming petrolyo at lubricants. Ibig sabihin, pinapayagan kayo dahil sa 10 piso per driver ang pondo nyo araw-araw? Totoo yun. So, ilang driver kayo na nagbibigay araw-araw para hindi kayo mahuli ng ASBO? Sa Lagro Cubao, ang bumabiyahe, ang member namin sa Lagro Cubao, within 500 units mahigit. Wow! So, 500. So, meaning times 10 pesos. So, 500 drivers din yon per day. So, nakaka 5,000 sila a day, 150,000 a month. Kaya pala walang nangyayari sa ating kalikasan na marumi pa rin ang nahihinga natin na lason. Nang dahil sa ganito, akala ko ba seryoso ang DNR na mapalinis ang ating kalikasan? So, sa ganyang paraan pala ay kumikita pa rin sila sa asosasyon na malaking kalukuhan ito. So, mapapatunayan mo ba yan? Totoo yung sinasabi ko kasi deduction yun sa ticket namin sa refundable na ang ticket namin ay 35 lang sana ang butaw, ginawa nilang 45. So, dahil yung 10 piso sa ASBO at saka sa yung ASBO na yan, kasi may mga record ako ng ASBO dahil nagpapa-smoke emission kami dyan. So, may ituturo mo ba yan? Once na pinaimbestigahan ka, matuturo mo ba yan yung mga ASBO na kumikita ng 150,000 a month? Alam ng operator at saka driver asosasyon dahil sa meeting namin ng aming tresurero ng Lacoda, lahat ng operator at driver asosasyon, alam nila yung patakaran na itong 10 piso ay para sa mga smoke bilging. So, ibig sabihin, hindi kayo hinuhuli dahil may nakalaan na 150,000 per month. Hindi kami hinuhuli. Pag naitatak yung jeep namin na Lacoda, Lagro Cubao, hindi kami hinuhuli sa DNR at saka ASBO. Sigurado So, ang ibig sabihin, hindi lang pala kayo na asosasyon ang kanilang nakukutungan. So, dito pa lang sa Fairview. So, sa dami-dami ng bawat asosasyon ng mga TODA, tama ba? Tama yun sinasabi. Okay, salamat sa iyong impormasyon. Kung ang politiko, kung ang nasa isipan nila ay balance by right principle, ang nakasulat sa Biblia sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kung ang iniisip nila sa sarili nila, ang kapakanan sa mga taong mahihirap, kung mag-Ginoo sila, walang kurakot ang gobyerno natin dahil sila, meron silang spiritual training sa buhay nila. Ang importante sa ating gobyerno, ang tao na may puso nga makadiyos siya, walang mahirap sa bansa natin dahil ang tao nga makadiyos takot gumawa ng mga masama, takot mangurakot, takot sa lahat ng mga bagay nga hindi maganda. Hindi madala nila sa kalangitan yung dahil ang nakasulat sa Matthew 5:5, "Blessed in the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven." Walang nakasulat nga rich nga makapunta doon sa kaharian ng langit. Kasi sa Revelation 20 verse 16, "If anyone name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire." Lahat ng mga politisyan ng mga kurakot, doon sila mapunta sa impyerno. Pero syempre, may pagbabago pa rin kung gugustuhin pa rin nilang magbago, tama ba? May pagbabago. Ang tinatawag nila yan sa pagbabago, yung pusang loob sila, lumapit siya, mag-repent sila sa mga kasalanan ng ginawa. Dahil
Hindi sila makapagbabago kung ang puso nila ay hindi galing sa Panginoon. Ang puso nila galing sa kasamaan. Patuloy pa rin nilang ginagawa ang mga kasamaan dahil doon sila kumikita ng malaking halaga. Ang importante sa buhay ng tao, makadiyos, tumutulong sa mga mahirap. Yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Dahil ang panggobyerno natin, kung lahat lang ay may takot sa Diyos, hindi sila gumagawa ng hindi maganda. Dahil ang mga mahirap, yun lang ang pinapahirapan nila. Okay, so ang ibig sabihin, kung ang mga politiko at lalong-lalo ngayon na tatakbo ay may takot sa ating Panginoong Hesukristo, ang mga tao mayaman o mahirap ay magiging masaya kung talagang sincero sila sa pagtulong, kaya sila ay tumatakbo para tayo ay maigabay nila sa tama. Tama. Okay. Ang gobyerno natin ngayon, marami silang iniisip na hindi pa iniisip sa mga mahirap. Interesado sila sa mga bagay na doon sila masaya, doon sila makikinabang, pero ang kawawa yung mga taong bayan na mahirap, na walang trabaho, milyon-milyon ngayon ang walang trabaho. Magaling sila magsalita sa plataforma, pero pag sila ay nakaupo na, lahat ng mga salita ay nawawala na. Parang usok na bigla nilang nawawala, nga hindi na natin nakikita ang mga salita. So okay lang yun dahil kung ganun sila ay paparusahan sila ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya utay-utay na silang pinapatay, utay-utay na silang kinukuha. Kaya alam na natin kung sino sila, na kahit napakalakas pa, mababalitaan na lang natin na namatay na dahil sobra-sobra na ang kasalanan nila sa taong bayan. Okay, sige, salamat sa iyong napakagandang mensahe para sa ating gobyerno ngayon. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. Because a corrupt government is an insult to the entire country. And it encourages rebellion, it encourages revolution.